Hello po, good morning. Welcome sa ating lahat. Welcome sa Thursday market briefing natin. So to start, I'll just share my screen with you. Saan ba yung share dito? Ito. Ayan, so umpisahan po natin sa euro. Kung nakikita niyo yung euro ngayon, this is the daily chart of euro. So ano pong it is forming a triangle pattern, no? Yung triangle pattern na sinasabi ko, ito po yan. Yan. So it's a how do you call this? Yung triangle with two sides equal. It's equilateral. Ay, it's not an equilateral. Basta triangle po yan na walang flat side. So I don't know how it is called. Yan, tama po kayo, Ma'am Joanne. Yan, symmetrical triangle siya. Wala siyang flat side, ano? Yan. So, ang ano po niya, ang direction for breakout niya is wala siyang bias, but ang usual assumption po natin dito, is kung saan yung prevailing trend. So, ang prevailing trend mo dito ay ito, di ba? So, paakyat siya. Pero, may isa akong malaking question sa inyo. Kung ang prevailing trend ay paakyat, dapat ang breakout dito paakyat, di po ba? Pero if you are going to apply your corrective fan, makikita mo na nakatatlong ano ka na rin. So halimbawa, ito yung gagawin mong vertex mo sa corrective fan mo. So you have 1, you have 2, and you have 3. Ayan. So kung titingnan mo ngayon, mukhang magko-correct siya hanggang dito, saka siya bababa. So it might correct, no, hanggang dito. So that is just a possibility. So take note of that. Meron siyang possible na correction sa ngayon. Pwede siyang mag-correct kasi nasa base siya ng trend line mo. So it may correct to that level, pero kung titingnan mo siya, if you look at the from a, so ngayon medyo magulo na, 'di ba? Ang tingin mo paakyat pero hindi, pababa pero hindi rin naman. So ang magiging ano mo diyan is you focus on the smaller time frame. Bakit? Why am I walking you through some thought processes dito? Kasi pagka mag-isa kang tumitingin, tendency is malilito ka. So I'm trying to show you one possible way na malilito kayo. Kasi pagka ganun, nakakalito nga naman. Bakit turo ni Edwin? Dapat pagka according dun sa book na binabasa namin or fina-follow namin as textbook, eto dapat ang bias nito paakyat. Kasi if you follow yung prevailing trend mo, meron kang consolidation dito, dapat paakyat siya. Pero kung titingnan mo rin naman yung corrective fan mo, dapat pababa din siya. So ano ba talaga, di ba? So again, if you apply yung mga isa sa sinasabi ng textbook natin, na you look at the market structure. So the market structure here, the established market structure in the short term, no, within the market structure within the prevailing trend. So ngayon ay kung titingnan mo pababa po. Ito po, break. So tuloy-tuloy pa rin ang pagbe-break niya ng lower low, pero you are breaking a lower low, umeksakto ka dito sa support line. So this is a good indicator na ang market tinitingnan din itong level na to or itong trend line na to. So maaaring yung trader ng malalaking bangko dyan, ito din yung tinitingnan nila.
they are also looking at this trend line. Kaya nung pagka naglalagay sila ng mga pending orders nila, naglalagay din sila dito. Or dito din sila pumapasok. Kaya po, makikita mo yung presyo dito medyo nagba-bounce back. So if you look at your daily ay smaller time frame chart ngayon dahil wala kang makita, no? Tandaan mo lang na ang bias mo sa smaller time frame mo because we are only trying to trade sa smaller time frame, sa intraday lang. So kung titingnan mo to, makakakuha ka pa rin ng ano dito. So more or less, if you notice, ito yung nag-hold dito, no? So this is the one that has significance to the price action as of this time. Ito po. Yan. So kung titingnan mo siya dyan, pwede kang mag-sell dito kasi ito dito po lumalagpas man siya, hindi gaanong malayo. Lumagpas man siya konti-konti lang at pwede malapit ka sa, if you take this as your resistance level, halimbawa sabi mo, oh, ito ang magiging resistance ko. This is a good resistance area, most likely, no? So kung papasok ka dito, covered pa rin ba siya ng ano mo, ng cut loss mo if ever? So kung titingnan mo, 41 up to, that's quite far, no? 41 up to 77. So that's how many pips? Tingnan natin mamaya. 41 to 77. Kasi what I was saying is kung papasok ka doon sa, ayan, kung dito ka papasok, 37 area because this is a resistance na dating support, no? Nag-support dito, which is now your resistance. So ang tinitingnan lang natin dito, kung halimbawa, mag-sell, if you sold at this area, this is a manner also of, it is also showing you to approximate kung yung cut loss mo, halimbawa ang ATR mo ngayon is 10.5, sabihin mo ng 11 plus 11 is 22. So if you add up 37 to 22, that would be 59. So kung 59 ang cut loss mo, dito ka tatamaan. Pero ang problema dyan, ito yung 59 mo, no? Halimbawa, ayan yung 59 mo. Ang problema dyan, eksakto ka ngayon sa dito. Eksakto ka sa trend line mo sa channel ng pababa. So it may happen that when it reaches this point, it will go down again. Kasi ito po yung tinitingnan po ninyo. So what you can do here is adjust a little bit, no? I-adjust mo para hindi ka tamaan ng mga stop hunters mo. So kung ang computation mo ay 59, you may 59 to, wala na lang naman mag-84 ka, 83. Ito din naman. So ang problema po dito, masyadong marami kang pagka ganyan po, masyadong marami kang ano diyan, masyadong marami kang mga pwedeng resistance areas na pag na doon mo i-set yung ATR mo ngayon kasi walang absolute ano po dito, ano, so medyo papakiramdaman mo lang. So pagka umakyat ang presyo, kasi ito resistance ito. So pagka umakyat po diyan at na-break po niya yan, you can either choose. Ang the best po na ano dito is umakyat ang presyo dito, tapos dito ka pumasok. Kasi pagka dito ka pumasok or dito ka makakapasok, pagka nag-ano yung presyo, pagka pumalya yung presyo, madali mong madesisyonan kung ano yung cut loss mo. Ang magiging cut loss mo dito is ito po. Relative to the day, ha. So, ito po ang magiging cut loss mo. Pagkalagpas po or mag-ATR ka dito, plus 20 ka rito, plus 20, 79. So, 1799. So, malamang nandito na yun, ano? 1899, sorry.
1899 is somewhere here. So ayan po. So ang ano ko sa euro ho sa ngayon, since mahirap maglagay ng cut loss, medyo stay away po muna tayo. Although our basa for the sake of basa is selling, pero stay out of euro. Kasi mahirap because sorry, sira yung keyboard ko. Because cut loss difficult to determine. Yan. So kung wala kang maliwanag na ano sa cut loss mo, huwag mong pasukin yon kasi in managing your risk sa pagte-trade, mahihirapan ka. So ayaw mo din namang mangyari sa'yo na tatamaan lang yung cut loss mo tapos tatamaan lang yung cut loss mo tapos babalikan na yung trade mo. Ibig sabihin pag tama niya dito, bumaba din siya ulit. So yung ano mo, yung cut loss mo, sinagi lang niya. Na stop out ka lang kumbaga, tapos umayon na ulit yung takbo ng presyo sa initial na basa mo. So sayang lang ang trade mo. Parang sinungkit lang ng mga bangko, no? So ang ano nun, you stay out if that happens in your analysis, you stay out of the market because it's difficult to trade. Yes, ma'am. Ay ito po ay iche-check ko lang ma'am ha kasi nagko-consolidate siya. Nagko-consolidate siya tapos yung RSI natin ay wala naman po. Wala naman po. Ito parang ano lang, since na-touch na natin ang RSI, sa ATR, opo. Ang ATR po, yan, huwag niyo pong gagamitan ng mga divergence ang ATR kasi ang ano lang po natin sa ATR, ang tinitingnan lang natin sa ATR is halimbawa, yung merong isang malaking bulubundukin na lumabas diyan, ang ibig lang sabihin niyan ay merong magkakaroon ng malaking ay sorry, hindi pala. Pagka nakita mo na ang ATR halos wala ng galaw or nearing to zero ang volatility niya, you can expect because what we are trying to see here is the volatility. Whereas dito naman sa RSI and the momentum signals, yun po yung strength po ng currency pair. So dito ang tinitingnan naman natin dito is the possible volatility. So makikita niyo yung nasa right kung ang ano mo dito, ang mga reading mo dito is positive positive pero ano siya, there comes may mga oras kasi na dumalapit po ito sa negative. So yun yung mga tinitingnan natin na pagka ang volatility mo ay halos patulog, expect that there will be a very big move. Kasi wala pong pinagkaiba yan sa coil or sa spring. The more you contract it, the more na malakas ang potential energy niya para the more that it stores potential energy, ano po. So pagka na ano po yan, pagka biglang nag-give up, malakas po yung pag-spring back nung coil. So ganun din po sa ATR. Ayan, so I hope that is clear with everyone po. Ay, okay po. So ang next po natin ay ang GBP USD. So sa GBP USD naman, oh.
Kung papansin ninyo, meron tayong ano dito, no? Meron tayong triangle with flat top. But if you look at your bias for the day, syempre, ang bias mo for the day ay ito yon. Up, down, up, down, up. Ito. So, pababa pa rin. Ito yung yan. So, ang bias mo for the day ngayon is down pa rin. So, kung down po yan, you take note of the bias ng daily mo. Iisipin mo ngayon down siya, di ba? So, dito ka ngayon, ito yung tinitingnan mo ngayon. That level is 38.66. Ano po? So, if you go to your 4 hours, your hourly, sorry, kung titingnan mo siya, since ang bias mo ay, since ito meron kang flat top dito, more or less, ang bias ng market mo is sa smaller time frame, you can expect a possible upward direction from your. I'll just complete yung drawing ano para ma-appreciate po ninyo. Ito yung mga false breakout niya. So ito yung triangle mo. Ito. Yan. So kung mag-breakout man po siya, so ang tinitingnan natin dito, 'di ba, ang daily bias. Daily bias is downtrend. Why do we say that daily bias is downtrend? Because ang ano po ngayon, ang sinasabi ko lang kung bakit siya downtrend. Kung titingnan mo kasi dito, kung babasahin mo ito, 'di ba ito ay anong tawag dito? Spinning top. So spinning top siya happening on an parang nag-ano siya dito, no? Parang nag-evening star siya dito. So ang ano po diyan may gap ng konti, so may gap ng konti. So bumaba nga po siya. So nung bumaba po siya, the market tried to bring it up or tried to invalidate yung signal niya. So kahapon dapat sana technically speaking, dapat po sana pababa din ito kasi ito ay nagpapakita ng baba. Pero sabi nga natin, pag nangyayari yan sa loob ng consolidation, wala kang binabasang, wala kang dapat basahin na reversal because there is nothing to reverse in a consolidation. So paano po ang approach ngayon dyan? Titingnan mo ngayon yung mga established highs ng mga previous niya. Titingnan mo, was it able to break up? Was it able to break yung high from ito? Na-break ba niya? Hindi. Na-break tapos nag-lower high siya, di po ba? So you can expect na kung titingnan mo siya, nagdi-diminish ngayon yung mga highs mo. Kaya nasabi ko na ang bias mo for the day is still downtrend. So na ano po natin yun, ano, you were able to follow that, yung ano po natin. Kung titingnan mo siya ngayon based on the individual actions ng that is just trying to read, no, I might be wrong, but that is just trying to read the psychology of the market based on this consolidation. So kung ine-expect mo na magko-consolidate siya ngayon, therefore ang since consolidation ito, ang previous trend mo is downtrend, kaya po natin sinasabi na ang bias ng daily mo
ay still downtrend. That is, take note of that. So bias pa lang naman yan. So ngayon, kung ang sinasabi nito ay uptrend, ang gagawin mo dito, kung magte-trade ka dito, at least madali mong madesisyonan kasi malapit ka sa area of value. So, pag dito ka, make sure that you do a quick decision kasi meron kang pressure going down. Meron kang pressure na hindi mo pa na you were not able to fully confirm it yet, pero nandun pa yung the pressure is present sa pagbaba ng market. Pero ang sinasabi dito, ang bias po nito ay dito po ang breakout. Kasi most likely, no, pagka may flat side ka sa triangle mo, either you take it there or you take it here, kung meron kang flat side sa triangle mo, mamili ka kung dito mo gusto, dito mo sukatin. Kung ang tingin mo ay dito, kasi pagka dito ang sinukat mo, mga false break lahat to. So kung false break lahat yan, meron ka pa naman na ko-connect dyan na itong dalawang high. So ito pa rin, no, yung high nito at saka yung high nito. So you were able to connect it and then the other ones are just false breaks. So pagka dyan mo po kinonect, dito mo po kukuhanin. Since intraday lang po tayo or day trade lang po ang tinitingnan natin, this is too far out kung ito ang magiging susukatin mo, the 40.15 area. So susukatin mo lang siya dito. So malamang po ang tamaan niya is 39.66 if you take this into consideration. So pwedeng ito po yung ano mo, dito ka mag-buy ngayon, malapit this area is ano to? 38.20, no? So ang dapat po na ano diyan, ito is 38.20. It should be buying 1.3820. Walang ano. Yan. So 1.3820. Tapos ang take profit mo is 1.3966. Yes. There's food downstairs. You ask Kuya Teddy. Where was I? Tan-distract ako. Sorry, yung pamangkin ko. Hungry daw. Ito is, kung dito natin kukuhanin, since intraday lang naman yung trading po natin, so malamang if you are to get that before, bago halimbawa, maabot po niya yan during, sabihin mo ng pre-US market. So dito po, umabot yan ng mga bandang 8 o'clock or 9 o'clock mamayang gabi. Sabi mo ng 9 o'clock kasi may news mamayang gabi, unemployment claims. So ng 9 o'clock, it should be 39.71. So it should be at 39.71 mamayang gabi. Kaya po ang ano mo dito, ang ilalagay mong 39.71. Tapos ang cut loss mo, 38 pips yung ika. 38? Sorry, check ko lang. Yeah, 19 plus 19 is 38. So, dapat po dito, ang ano natin is equals ito. Kung buying po tayo, dapat minus, no? 0.0038. Tapos enter. Ayan. So, ang cut loss po natin ay 38.72 as against a possible profit of 150 points. So, sa AUD-USD naman,
Sa AUD-USD, kung titingnan mo, no, ito yung daily mo, so pababa pa rin ang lower high, lower low pa rin. So kung lower high, lower low pa siya, tingnan mo kaagad sa lower time frame mo kung saan pwedeng ano ang pwedeng area of value mo dito. So your area of value here can either be etong low niya dito, which is kung if you want to know, no, halimbawa itong low na to, could this be a support or resistance? You just draw a line. Hindi naman mangangagat yung line na yan. You just draw a line and then look back. Look to your left. Titingnan mo ngayon kung nagiging significant siya. In what way it becomes significant? Kasi kung titingnan mo kung nagiging resistance siya, nagiging support siya, nagiging support, so ibig sabihin yan, nagiging resistance, nagiging support. Ngayon, pagka nakakita ka ng mga areas na nagiging emotional yung part ng yung price na yon. What do I mean by emotional points? Either it is a long Pinocchio nose or long yung mga long wick, it is a sign of emotional point. Mga long real bodies is also a sign of emotional point kasi kung nakikita mo dito, bigla kang nagkaroon ng reversal dito. Imagine a belt line tapos bigla kang nagkaroon ng harami dito. So that is emotional. There was a sudden change of market psychology. So what did we talk about? Emotional points in a chart. The more that the market is less likely to forget that. So kung yan ay emotional, itong area na to could be a sign or could be an area where you can put your position. So kung malapit po ang presyo dyan, so that could be an emotional area of a chart. Ano po? So kung titingnan mo, kung masyado nang matagal yan, syempre, wala nang saysay yan. But if you base it from this price action, 10, yan ay nangyari mga 3 or 5 days, 5 trading days pa lang ago. Mga 3 trading days, 3 trading days ago, no? Because today is 15, so may dinaanan pa tayong Saturday, Sunday, sabihin mo ng 5. Ang mga nangyayari ba 5 days ago, nakalimutan mo na? So, hindi pa. So, you also have to think of that, no? So, dito, ito ngayon, this could be an area where to put your selling sa British pound sa Australian dollar, since ang ano mo naman, ang bias mo sa daily mo is down. So titingnan mo yung lower time frame mo, is it still down? Yes, it is still down kasi nga ito up down, so tuloy-tuloy pa rin, ano. If you are going to look at this as one whole sweep of going down, this thing here is one whole sweep of going up, then it should be going down the next kung makikita mo naman itong mga levels na to are clearly paying respect to your 200-day moving averages. So ito po. So the ideal, not really the ideal, but the best, the logical way to identify your area of value here would be this area 74.65 relative to the current price, ano po, because ang talagang ideal po dyan kanina ay ito po. Kung titingnan mo ito, kung papansin mo itong mga to, no, every time it hits this, it kicks back the price down. So nung na-hit niya ito, nag-kick back siya. So nag-abang ka ulit dito, nag-kick back ulit siya. So nag-shooting star siya diyan.
bumaba yung presyo ultimately. So nung bumaba na, nasa kalagitnaan na ngayon, how else to identify at this price level but this? Ito, you just try to identify through your previous support or resistances. No po? So dito, ang dapat na entry mo dito ay dito kanina, 74.65. So bakit ko sinasabi sa inyo yung mga, nangyari na yan eh, ano pang silbi niyan? Kaya ko po kinukwento sa inyo kung paano po makukuha yung mga levels na yon so that when you trade by yourself, alam mo kung saan kukuha ng, alam mo kung saan paano mag-establish or kung saan ka papasok. Kasi ang pagte-trade po ay parang naghahunt ka lang ng ibon, may waiting time po yan. You have to wait. Hindi yung, ay gusto ko ngayon, dapat ngayon na. Ngayon ako papasok, igawan mo ng paraan. Hindi po yan ganyan. Mag-aantay po tayo ng presyo. So kung mag-aantay ka ngayon, either you wait for this at 74.65 or kung sumobra, you wait for 74.65 at these current price levels. So 74.65 po siya. Tapos ang target mo is 74.89. Saan po galing yung 74.89? Ay, 74.89 ba? 74.09. Yung 74.09 po ay galing po yan dito sa previous low na ito. Ito po. Yan. So, if you look at the information bar, the low there says it's 74.09. Kasi, bakit yan ang inanticipate ko? Kahit mag-consolidate man siya today, if it decides not to break new grounds, not to break a new support, not to break the previous support, if it decides to do ranging, so at least dito po siya pwedeng tumigil, no? Kasi based on its ATR of daily move, yan. So ang this one 74.65 to 74.09 is around 60 pips, no? More or less, mga 55 to 60 pips. Kung titingnan mo ang daily ATR ng Australian dollar mo, 66 pips ang niya kahapon, ay yan, 66 ang ATR niya, 69. So naglalaro po ng 65 up to 70 pips. So ito po ay tumatama naman dun sa inaasahan po natin. Ano po? So kung wala na pong tanong dyan, tayo po ay uusad na sa USDJPY. Sa USDJPY naman po, tuloy pa rin ang kwento niya. Anong tuloy pa rin ang kwento niya? We have identified this days ago. Itong channel na to, so matagal na yan dyan, di po ba? So sa pagtatalakay po natin ng Japanese yen, pagka na-break niya yan, ang posible lang na gawin niya is mag-break and then abang ka sa first correction after the breakout. So ito nag-correct siya after the breakout, binalikan niya yung trend line. So dito ka dapat nakaabang. So alam mo na yan kahapon, lalong-lalo na dito na banda, no? So alam mo na to na nung dumapo yung presyo dyan, inabangan mo siya dyan, nag-close din siya dyan, nagbabad ka lang ng konti, the following day, bumaba po ang presyo. So nakuha mo dapat yung presyo dito kasi matagal na nating sinasample-sample tong mga ganitong movement, no? You should have identified this. So dito, bumaba siya at ang target niya ngayon ay ito. Itong 109, itong area na to, which is 108.90. 108.88, sorry. So 108.88. So ngayon, you go to smaller time frame since nakatulog ka. Halimbawa, sabihin na lang natin nakatulog ka. So hindi mo namalayan na dumaan na pala siya doon, ano? So kung nakatulog ka at dumaan na siya doon, wala na tayong magagawa. Hindi mo na pwedeng ipilit kasi ang presyo ngayon ay nasa kalagitnaan na ng
nasa kalagitnaan na ng dagat. So kung baga, ano pang hahabulin mo diyan? Manunood ka na lang. But if you want to do short-term trades, you can go to 15-minute chart. So what you can do there is wait for since nakikita mong nagte-trending siya at umaayon ang expectation mo na pababa siya, 'di ba? Ang daily trend mo pababa, ang hourly mo pababa. You only do this sa 15 minutes pagka nagtutugma-tugma lahat, ang daily, 4 hours, hourly mo, pababa lahat ang tumbok. Kumuha ka ngayon dito ng tuwing tumatama ngayon sa 15-minute EMA 26 mo, dun ka mag-sell. So dito, your possible areas of selling here are your 15-minute, 26-day moving averages. Ayan po. So, past 45 minutes ago, you could have sold at this area, or even 2 hours ago, you could have sold at this area. As long as you see reversals happening in this area, then it's okay for us to do that. So, ito po. Parang may nag-question po ata. Ay, sorry. Yan, so ang ano mo dyan is 106. This one was 109.94. So this one was 109. Kasi sira yung 0.94. Ang target mo ay 108.87, no? Yung tumbok ng daily pa rin ito. Tapos ang cut loss mo is based on the ATR of 20 pips. So kung wala na pong tanong diyan, dito na po tayo sa pinakamalikot na pair na lagi nating tinatalakay, ano po? So this one is gold. So if you look at your daily ng gold, ayan, meron ka nang na-break dito na market structure. So this one is your market structure. Ito yung previous high mo. I'll just draw it, no? Ito yung previous high mo. So na-break niya, you have half signal. Your previous high, ito yan, oh. So support, dating support dito. Yan. So naging resistance dito. So dito nag-resist po siya, most likely magsusupport siya dito. So kung nag-support siya diyan, yan po ngayon ang buying you just have to test the test here is if that trend line is dynamic. Ibig sabihin ng dynamic, if it changes recently its role from support to resistance to support, then that area is significant. So if this area is significant, then pag umapak ang presyo dito na break niya ito, it could be most likely na magsusupport po siya dito. So that is how you establish a support or resistance area. Ibig sabihin, nakikita-kita siya ng mga market participants no matter where the price is going. So ibig sabihin, if it's significant, then that is a good price level to trade with. So dito, we put a buying at this price. Ang buying po dapat natin is 1796 area. Although lipas na yan, no? Maano na kasi daily naman ang pinag-uusapan natin dito eh. So the daily here, days ago, dapat na-realize na natin na 1796 ang key price to beat dito sa pagdating ng pagbabay sa gold. So sa ngayon, kung ang basa natin ay paakyat na siya, let us go to our smaller time frame chart. So makikita mo nagko-consolidate siya, no? From uptrend, nag-consolidate. So ibig sabihin yan, it will follow the direction of the previous trend. So if it will follow the direction of the previous trend,
it most likely it will go up again. At kung hindi mo man yan tinitingnan ng, if you look at it from the other way, from another point of view, what do I mean by looking at it from another point of view? Ito po. Yan. So clearly, this is a wedge formation. Ano po? Wedge with a, ayan no, flat top. 1, 2, 3. So yung tatlo yung na-connect mo. So flat top po siya. Ang bias mo for breakout with a flat, kung saan man yung flat na side niya, di po ba? So yan yung susukatin mo, dito siya. Ang ginawa niya, hindi siya nag-break but nag-consolidate after the breakout. Kasi it can happen that it can consolidate before the breakout or it will consolidate after the breakout. Ano po? Yan. So either you look at it from the point of view of a rectangle formation or a broadening formation. Ito, it is the same, it is valid. Yun nga lang, pag sa broadening mo tiningnan, pag dito mo tiningnan yan, itong dalawang hina-highlight ko, pag dito mo tiningnan, alam mo kung saan ang bias. Pag dito mo tiningnan, hindi mo alam kung saan ang bias niya. Ang magiging basa mo nito, pag dito mo tiningnan, posibleng bumaba siya. Kasi consolidation happening on from a previous trend, from a previous downtrend, it may mean na pababa po siya. Pero kung titingnan mo siya dito, meron siyang flat side, syempre yung flat side ang titingnan mo. No po? Kasi yun yung possible na bias niya. Tsaka kung titingnan mo, naabot na rin naman niya, nabuo na niya yung kanyang rounding top. So most likely kasi sa mga rounding tops po, bihira po na tinituloy-tuloy niya ang kanyang target unless there is some compelling news in the market. Kasi what is difficult with a rounding top, if it continues the pattern, pagka kinontinue kasi niya ito nang wala namang compelling news sa market, can you imagine the scale of the implied move based on the measuring objective? Halimbawa, ito yung measuring objective mo kasi ito yung ulo ng ano mo eh. Ito yung ulo ng rounding top mo. So you just measure your rounding top, tapos yan. So if you measure yung rounding top mo po, kung yan yung ano niya, dito siya ngayon pupunta. Ang lalim po niyan, di po ba? Yan. So, anong tinutumbok na niya? Nasa 1596 na. Ibig sabihin, medyo intermediate trend na. Pagka ganyan nakalayo ang tinutumbok ng presyo, hindi na intraday yan. Ibig sabihin, tumitingin ka na dyan sa intermediate move na. So what causes intermediate move to change direction? It's a compelling fundamental coming out from the market. And what is a compelling fundamental that can probably come out of the market? Either change in monetary policy or change in there is a change in the interest rate. So yun lang naman po ang mga ano. So far this time wala pa naman, di po ba? So kaya po usually ina-explain ko lang, usually ang mga rounding top, yung mga break ng rounding top or rounding bottom formation, bihibihirang nangyayari yan kasi it takes a very very hefty news or it takes a very very big news for the market to change its psychology or its attitude towards the market direction. So kaya po dito kung titingnan natin pag tama po niya ng support, most likely magta-try na naman siyang it will try to change the picture again. Ano po? So dito aabutin niya malamang anong price level yan? Nasa 1837. If we buy at ano bang ba may na
Establish na bang buying dito? Wala pa ano? Kasi nasa kalagitnaan na siya. Basta ang tinitingnan muna natin ngayon is kung saan papunta ang market. Yung kung saan tayo papasok mamaya, mamaya natin problemahin. So clear pa naman, napaakyat pa naman ang market. So ang aabangan mo lang is itong 26-day moving average kasi nag-umpisa nang maging significant ang 26-day moving average few hours ago. If ever, if ever it will slow down, it will probably touch this 50-day moving average, no? So pagka nakita mong nag-slow down na siya, pagka nag-consolidate pa yan ng hanggang mamayang dito or European market, nag-consolidate pa rin siya, it is most likely no na dito po siya magpe-pay respect sa 50-day moving average. But in the meantime, titingnan mo, we will just peg it sa 26-day moving average muna yung buying natin. Kaya po, ang 26-day moving average po niyan is ang buying po natin, bakit 1820? Yan, it could be at 1821.36 kasi nagbabago-bago po yan. So 1821, just take note no na ang target entry price mo dito is based on the hourly EMA EMA 26. Sorry po ha, ang hirap po kasing ang hirap ikabit nitong yan, yung tinitingnan natin is hourly EMA 26. So just so you don't forget, I will just put your dynamic. Para hindi po yung figure ang babantayan mo, bagkus ang titingnan mo ay yung hourly EMA 26 kung kasi nagbabago-bago po 'yan. Kaya po nilagay ko po ito kasi in case na you don't wait for this. As hours will move along, you will not wait for this but instead you will look for this. Ano po? So ang target mo initially is 1835. Ang next target mo if it breaks the 1835 level which is the initial price objective, ito. Ang next target mo dito ay yung syempre if you look at the daily or if you look at eto po, yung low nito is 1852.19, kaya po natin nilagay sa 1852.19. Tapos ang cut loss mo is $8. So kung wala na pong katanungan dyan, we will now go to Forex or yung mga ano po natin. What are the impending news that should be coming out for today sa FX Street, ano? Ba't nawala ang Forex news? Nawala yung FX Street? Ito. Ayan, so nagsalita na naman si Powell, ano? So makikita mo na market nagche-change na naman ang attitude. Either the market takes it seriously or they will just brush off kung ano man yung sinabi ng Fed chair. Kasi ang tinitingnan nila dito is kung ano yung persistent na news. Because any persistent or persistent economic indicator that comes out in the market will make the Federal Reserve Chief or Chair
change his mind. So kung persistent pa rin ang inflation sa market, then yun pa rin ang pagtutuunan ng pansin ng market. They will not heed his, lalong-lalo na ngayon at nakikita ng market na nagdidili-dali ang Federal Reserve Chair sa kanyang decision. He cannot really make up his mind either to push the interest rates higher or to taper or to cut the interest, to leave it at very very low rates at this time. So on to the fundamentals or the economic indicators that we are looking at. Dito 9:30 lumabas kanina unemployment rate for the if you are trading AUD US dollar, AUD against the US dollar. So mamayang hapon ng 2 o'clock, meron na namang dalawa which is about employment indicator ng UK. So yung employment po, ang ano din dito is medyo kasi pula ito, no? So as much as possible, try to stay on the sideline before this comes out. Yan, so 2 o'clock merong market mover. Ang inaano lang natin diyan is hindi naman tayo nagte-trade ng news, no? Kasi mahirap po ang mag-anticipate. So we stick with the technicals, and then if ever napalapit yung news, you just try to stay out first and then wait for the dust to settle and then look at your technicals and then trade again. So that's how you trade it. And then mamayang gabi ng 9:30 magte-testify na naman si Powell. So this will be before the US Congress, no? They will grill him regarding his monetary policies. They will try to trash out his monetary policies, no? They will try to question his monetary policies. So it will be interesting to watch this, and the market will surely watch this and see kung whether there will be signs of solid ground sa kanyang earlier dovish testimony. So on that note, wala na po yung initial jobless claims, hindi naman na siya pula nga, hindi masyado, but this still moves the market, yung mga yung mga figures niya, it can still move the market by 20-30 pips. Yan. So ang po diyan, ang importante diyan is tingnan din po ang technicals before na pumasok. If there is news that is about to happen, kung wala ka pa sa market, you try to stay out. Kasi hindi natin alam how the market will read the news. Yan naman po ay hindi po depende kung maganda o pangit ang news. Kaya po, madalas po yung mga nagte-trade ng mga news, sinasabi, maganda ang data, bakit iba ang galaw? Kasi ang market po, hindi po niya tinetrade ang data. Ang tinetrade po niya ay ang the way it understood the market. So the market will only react based on its understanding of the market. So kung ang pagkakaintindi niya dun sa good na data na sinasabi mo ay iba, or meron siyang ibang mitigating na mga kino-consider na factor, then it will not trade the way you want it to trade based on the data. So yun po ang that is the setback if you trade the news. Kasi it might not, our analysis of the news might not be the same how the market will digest the news. So on that note, kung wala na pong question, maraming salamat po sa pagsama po sa atin ngayong umaga, and hope to see you all again in the coming days po.